Yahoo! Hello, hello, hello mga masters, mga ka-G. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa buong Pilipinas, sa lahat ng Asian countries. And syempre, kung saan ka mang lupalop ng ating mundo, good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga matutulog na. At hihingin ko naman ulit sa inyo ang inyong mga 15 minutes para sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs, Saturday edition. And ito na po tayo ngayon. Ang G natin pala na ano ko po, na research ko at nasabi din sa akin ng kaibigan ko, mga masters, na si G pala ngayon ay nasa mating season. Mating season pala ni G natin ngayon. So, ibig sabihin, siya po ay in heat. So, siya talaga ay gustong lumabas at humanap ng chicks. Dahil ang G natin ay isang lalaking iguana. E ngayon po ay kanina, habang po ako ay nagpe-prepare ng kanyang pagkain, ay inatake niya na naman ako, mga masters. Sobra na talaga ang G natin. At syempre, ayaw ko namang tuksuin yan, or ayaw ko namang i-aggravate ang ating G dahil po siya ay magagalit at pag nagalit yan, tatatak na sa isipan niya na si daddy pala ay ganyan. So ayaw ko po siyang galitin dahil po pag nagalit po siya ay magre-register talaga yan sa utak nila. Alam niyo ba yung mga aso, di ba? May mga masters, mga ka-G. Meron ba kayong bahay na napuntahan or kahit na relative niyo man, yung mga bahay-bahay na napuntahan na nung ilang taon na ba na palaging kahit na pumupunta kayo diyan pero may isa talagang meron aso or meron aso na tahol ng tahol sa iyo na ayaw ka o hindi ka feel. So tracing back mga masters, kung kung maalala mo, meron palang ano yan, bad experience ng aso na yan sa iyo. So malay mo, 'di ba mga masters, baka nung maliit ka pa, or bata ka pa, ay baka po ay siya po ay nasipa mo o natakot mo. Eh yan pala ay tumatatak sa isip nila, nare-register po yan. Kahit nung 10 taon pa yan, every time na makita ka ay magagalit yan sa iyo or siya po ay ayaw lumapit po sa iyo. Kaya yun yung aking ano po ay kahit na awayin po ako ng ating G, okay lang po yan. Wala tayong magagawa dyan kasi na-in-hit ang ating G ngayon. So, iintindihin na lang natin yung G. So, ngayon po mga masters, ay lalagay po tayo ng tubig niya sa kanyang swimming pool. Ito yung swimming pool ng G natin. Ang laki-laki. Ayan, laki-laki ng swimming pool ng G. At syempre, saan ba natin nilalagay yung swimming pool? Eh, syempre, sa pinakababa ng kanya, sa second floor pala ng kanyang bahay. So, dyan tayo lalagay ng swimming pool. Bubuksan po natin ito, ang kanyang second floor. Dito tayo. Siguro mas maganda siguro pag yung ating camera ay nandito sa kabila, mga masters. Lagyan natin yung camera dito sa kabila para kitang-kita din yung ating G habang po tayo naglalagay ng kanyang tubig sa kanyang swimming pool. Yan po yung G natin. Hindi ko bubuksan kasi siya po ay nagtatangkang lumabas dahil po siya ay in heat. Kapag sinabi nating in heat, siya po ay naghahanap ng kanyang makatalik. Ito po yung swimming pool ng ating G, mga masters. Lalagay natin yun dito sa baba. At syempre, lalagyan po natin ng warm water. Ito yung warm water ng ating G. Yan po. Lalagyan lang natin yan para po ay maliligo siya. I hope na yung mainit na tubig po ay makakatulong sa kanya or baka magdadagdag pa ng kanyang init sa katawan. Bahala siya. Pag mainit yung katawan ng G natin, edi bahala siya. Ayun, lumabas na po siya at nakita niyo na pong bukas yung kanyang tubigan, yung kanyang swimming pool. So ayaw ko pong huwag kumpiyansa ngayon mga masters. Hindi ako magkukumpiyansa ngayon. Sasaraduhan ko po yan dahil po ay tayo nakagat na. Isang beses lang po tayong kagatin at hindi na po tayo magbibigay ng chance sa kanya. Dahil po ay, siyempre masakit naman pag ginagat, di ba? Mga masters, sino bang gustong kagatin ng 2 beses? Ayan na po yung ating G. At hindi ko na po bubuksan ha, mga masters. Dalawa pa yan sana yung ilalagay, 3 pa sana yung ilalagay ko na tubig eh.
Eh, nandyan na po siya. Pwede pa naman yan bugyan. Pwede pa yan. Kasi po ay siya ay nakatalikod na. So lalagyan natin ulit ng tubig. Yan pa, lalagyan pa natin. Magtatangka po kasi yan nalalabas eh. Ano, magtatangka po siyang lumabas. Yan po siya. Babalik yan kasi alam niya. Napupunuin ko yung kanyang swimming pool. Ayan mga masters, andyan na po yung ating G. Ligo-ligo lang muna siya. Bahala po siya dyan. Hindi ko na siya bibigyan ng tsansa na makalabas. Pwede pa naman at ayaw ko muna siyang hawakan hanggang po mag-cool down na po yung kanyang heat. Ito. At po siya ay bumaba na. Bumaba po siya sa ayun, dun pala sa second floor pa rin. Yun pa rin po siya sa second floor niya. At dun siya sa likod ng kanyang swimming pool. Marami talagang nalalaman ang gin natin, mga masters. Nagtago po ang gin natin sa likod ng swimming pool niya. Ayun po siya sa likod, oh. Yan. Wala tayong gagawa dyan. Pag gusto niyo magtago, sa kanya na po yan. In fact, mga masters, ano pa tayo sana, no? Yung nalagyan ko po sana si gin natin ng tawag dito, yung regular water heater niya, yung regular na parang magiging warm yung water niya. Kaso baka kasi may wire yun eh. Di ba nakita niyo yan? Dalawa na yung aking water heater dito na automatic na magme-maintain lang po sa heat ng kanyang sa heat na kailangan niya. Yan, at siya po ay nag-backflip. Ayun si G natin, no? Yun, siya nagtatago ngayon sa likod. Mga masters. Yun, at saka si G natin ay uakyat na naman sa kanyang second, third floor na po siya. Wala tayong magawa dyan. Ayaw niya. Maliligo na naman ulit yan mamaya. Babalik yan. Trust me mga masters. Babalik at babalik yan ng ating G, the green iguana, na super pogi, na nangangagat. Mabait yan. Bahala po siya sa kanyang buhay. Importante po ay nalagyan na natin ng tubig para po siya ay makaligo. And good news po mga masters, ang ating dalawang geckos ay meron na mga pagkain mga masters. Nakasecure po ako ng kanilang fruit flies. Binigyan po tayo ng aking kaibigan na may-ari mismo ng pet shop. Siyempre, bigay lang po yan. At ang binigay niya po sa akin ay ito po ang kanyang fruit flies. Fruit flies po yan mga masters. May mga laman po yan sa loob. Ayun o. Ayan, fruit flies po yan. Buhay po yan sa loob. So pag binuhos ko po yan, meron po silang nilagay dito na parang pagkain ng fruit fly sa baba. At saka papel po yan. Papalitan natin yan. Gagawa ako ng sariling kong fruit fly. So ngayon po ay binuhos ko po yan sa loob ng kanilang dito po sa ating ito po sila. Oh. So hindi ko po alam kung makikita po yung mga fruit flies. Basta meron dyan fruit flies sa loob. At ngayon po ay nandun po sila. I think nag-i-enjoy din po sila kumakain. Hopefully po ay kumakain yung ating mga babies, baby geckos. Ayun na po si Putol na buntot. At syempre nandyan sa loob yung isa. At nakakalat po dyan, siguro meron dyan mga 15 na fruit flies. At hindi naman po sila kumakain araw-araw. At may tubig naman dyan na mayroong calcium at mayroong ocean minerals. So okay na okay po yun sa kanila. Yan mga masters, alagang-alaga po yan. At syempre, gabi po dito ngayon sa atin upon recording time. Saturday ng umaga, Sabado. At meron tayo, of course, ang hinihintay ng lahat ng mga hindi monetize sa Team Kuroda, ang ating Sabado Tambayan, which magsa-start mamaya. As of recording time po, ay hindi ko pa alam kung ilan yung sasalang. Basta meron tayong at least 4 na members ng Team Kuroda na hindi pa po monetize.
So sila muna yung ating focus. Pagpufokusan natin yung ating mga kasamahan na hindi monetized para po sila ay makasali na po sa ating monetization program ng team ng YouTube. So tulong-tulong lang tayo at mapapagraduate natin yan sila. So yung ating mga members na hindi pa monetized ay sina Inday Ana, si Madam Grace, si Catherine Plana, and of course ang ating Darius Skip Minat. So kung meron pa dyan sa mga members natin sa Team Kuroda na hindi pa monetize, magsabi na po kayo. Kasi po ay hindi tayo nagpa-promise na papagraduatein ka agad. Kasi po alam niyo po mga masters, alam niyo naman ang style ng ating YouTube, ng YT, na hindi po yan, meron naman talaga na nakakalusot. Pero imagine niyo mga masters, no? Kahit na di ba, bago ka lang sa YouTube, bago ka lang mag-start at nagbayad ka or nagpaayuda ka ng WH at Bananas. So imagine niyo po, pag wala ka pong sariling mga subscribers, wala ang content yung channel mo, na-monetize ka nga, pero anong mangyayari after a month, after a year, after 2 years? Kasi wala namang content, wala namang taong manonood sa'yo. Na-monetize ka nga, pero wala naman activities. Kaya ito pong ang advantage natin dito po sa Team Kuroda. Mabagal lang po tayo magpa-monetize, pero organic po yan. Organic po tayo. Hindi po tayo nagbabayad. Hindi po tayo nag-aano sa ibang tao para pa-monetize natin. Hindi natin inalalagay hindi tayo nag-shortcut. Pero syempre, meron tayong mga kaibigan dyan. Syempre, meron nagbibigay as a gift. Meron tayong mga friends dyan na willing magbatambay, willing mag-BG. So, syempre, ano natin yan. Appreciate po natin yan kasi malaking tulong po yan sa WH. So, kahit sino po, kahit monetize ka man or kahit malaki na yung channel mo, kailangan mong meron kang videos, meron ka talagang contents or activity ang iyong YouTube channel. Kailangan talaga niyan mga masters kasi pag hindi, pag wala, paano po gagalaw yung inyong algorithms? Paano po gagalaw yung inyong YouTube channel? Hindi po siya gagalaw, di ba? O gagalaw naman siya pero wala naman pong points, wala naman pong activities. So merong manonood, anong papanoorin nila? So paano tataas yung iyong mga watch hours? Paano dadami yung inyong bananas? Pag dumami yung bananas mo na computer lang naman, maglalagas yan kasi hindi po siya equivalent o hindi siya nakabalance sa iyong mga contents. Kaya isa sa mga strengths ng Team Kuroda is yung premiere promotion at ating mga live, mga Sabado Tambayan. Dahil po ay pag meron ka pong nanonood, hindi naman natin sinasabi na dami talaga. Hindi pa naman tayo ganun kalaking team. Pero once na may nanonood po, pumapatak na rin po yung metro mo. At ang good news po ay nagre-replay din po yung ibang nating mga kasamahan. So pag nagre-replay, ayun ay pag monetize na, mas okay pa kasi meron ding ads. So ads po ay part na yun ng ating income, ng ating one way para mag-income tayo. So pag nanonood sila with ads, maraming salamat po. Pag nag-skip ng ads, okay pa rin po dahil po nanonood pa rin kayo, watch hours pa rin yan. So malaking tulong po yan sa ating mga non-monetized members. Dahil po ay, that's the reason why po nandito po sila sa Team Kuroda. It's because po ay alam nila na mayroong tutulong at mayroon po mga kaibigan na magtatambay para sa kanila. Kaya hindi po ito biro mga masters kasi tayo po ay nag-aaksaya din ng ating time and effort para makatulong. Pero ang aksaya na yan ay hindi po yan magpupunta sa basura. Yan po ay ating sakripisyo at dugo at pawis natin yan para tulong po natin sa ating mga mahal na mga members ng Team Kuroda. Anyways, mga masters and mga ka-G, maraming salamat ulit sa inyong love and support. I hope na hindi kayo nagsasawa at kita-kits tayo mamaya sa Sabado Tambayan natin. God is great!
Yahoo!